Bang si Lord Jesus sa pagbabalik niya, the first stage of the second coming of the Lord Jesus Christ, andun siya sa alapaap. Hindi siya bumababa sa lupa para salubungin ang kanyang mga dakilang anak. Una, yung mga namatay kay Jesus Christ na may pananampalataya. Ang kanilang espiritu at kaluluwa ay kapiling ngayon ng ating Panginoong Jesus sa third heaven. Yung nakalagay sa 2 Corinthians 5:8, to be absent from the body is to be present with the Lord. Kaya presente sila sa presensya ng ating Panginoon sa kingdom of heaven, sa third heaven. At pagdating ng rapture of the church, ay bago mag-rapture of the church, nga pala, sa rapture of the church, unang-unang bubuhayin sila, yung kanilang espiritu at kaluluwa nasa langit, biglang pupunta doon sa libingan. At yung kanilang mga labi na naging dust, naging abo o ano man ang kalagayan ng kanilang katawang panlupa sa himala ng Diyos, biglang magiging glorified body. Yung tinatawag na immortal, incorruptible body, the same body of the Lord Jesus Christ when Jesus was raised up from the dead. At pagkatapos, in the twinkling of an eye, kayo at ako ay papalitan ng Diyos ang katawang ito. Hindi na tayo mamatay pag inabutan natin yung rapture. Biglang magkakaroon ng translation. Tayo doon sa alapaap. Sasalubungin natin. Hahabol tayo doon sa mga naunang binuhay na maguli mula sa mga patay. Meeting the Lord in the air. Kaya ang tawag sa Christian world ay grand reunion in the air. For the first time, muli nating mayayakap, makakamayan ang mga naunang namatay na kay Kristo Jesus. Mga magulang natin, mga kapatid natin, kamag-anak, kaibigan, mga kapwa Kristiyanong naglingkod sa Panginoon. Kaya yun ang tinatawag na rapture of the church na makikita natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 up to verse 18. At tandaan natin, ang tinatawag na rapture of the church o yung pag-rescue, yung evacuation, yung great escape na sinasabi ng mga Bible scholars, kukunin ng Diyos ang lahat ng anak niya dito sa lupa dahil magme-merry-making tayo sa langit. Magpipiesta tayo araw-araw for 7 years. Habang itong mundo naman ay merong 7 years great tribulations, 7 taong dakilang kapighatian na horrible sufferings ang aabutin ng mga tao sa kamay ni Antichrist. Pagkatapos noon ay babalik tayo sa lupa, babalik si Jesus for second time, yung tinatawag na actual second coming. Nakakabayi siyang puti, Revelation 19. At sabi ng mga Bible scholars, ang lahat ng nasa langit, bababa sa lupa kasama niya. Kayo at ako, na na-rapture, at saka ang mga angels, lulusubin natin yung Battle of Armageddon sa Israel. Handun yung milyong-milyong sundalo ni Antichrist. At sa isang kislap mata, ay papatayin sila ng banal na Diyos dahil sa kanilang ginawang pagsalansang sa Diyos. At tayo, manunod lang tayo, mag-o-observe lang tayo. Sabi ng Bible we will do nothing Si Jesus, bahala si Jesus, siyang King of Kings and Lord of Lords. Isang buga lang daw ni Jesus, lalabas sa kanyang bibig, yung sword of fire that will annihilate millions of soldiers of Antichrist. At pagkatapos noon, sino maglilibing doon? Milyon-milyon yun. Sabi ng Bible, tatawagin ng mga anghel ang mga ibon sa buong mundo. The birds all over the world, magpupuntahan doon ang mga eagles, ang lahat ng mga ibon, mga dambuhalang ibon sa buong mundo. At magpipista sila. Sabi ng Bible, pagpistahan ninyo ang laman ng katawan ng mga hari, ng mga mayayaman, mga mahihirap, lahat ng klase ng tao na kinalaban si Jesucristo, hindi sumampalataya sa ating Panginoong Jesus at binaliwala ang supreme sacrifices ni Jesus sa cross of Calvary.
At pagkatapos noon ay magsisimula na ang 1,000 years millennial reign ni Jesus. Si Jesus na ang world president. Ang katulong niya ay yung na-rapture niyang church sa bawat bansa, bawat lugar. Kaya dalawang klase ng tao ang mabubuhay sa millennial reign. Yung mga ipinanganak at nabuhay dito sa mundo na hindi kasama sa rapture, at doon sa millennial reign ay pinapanganak pa. Ang katawan nila ay susceptible sa sakit, karamdaman, sapagkat hindi glorified body sila. Pero kayo at ako, kung tayo kasama sa rapture, glorified ang body natin, hindi na mamamatay, hindi nagkakasakit. At yung katawan ni Kristo, gano'n ang maging katawan natin, sapagkat galing na tayo sa rapture. Kaya napakasarap pag-aralan ng eschatology or the study of the end times or the study of the last things. Kaya I am encouraging you, ang mga pastor natin ngayon sa buong mundo ay binigyan namin ng instruction na turuan ang mga tao ng eschatology, the study of the last things or the end times. At pagkatapos noon, just briefly, pagkatapos ng 1,000 years, by the way, pagkatapos ng 7 years tribulation, huhulihin ng angel si Antichrist, gagapusin, at saka si false prophet, false prophet, na lumoko during the 7 years of great tribulations, nilokong maraming tao. Sambahin ninyo, siya ang Mesias. Yung pala after 3.5 years, siya pala ang Satan incarnate, the Antichrist. At yung dalawang maging advanced party ni Satan, the dragon, sa lake of fire. At pagkatapos ng 1,000 years, pawawalan si Satanas nga pala, ang dragon ay itatapon sa yung tawag dito, gagapusin at ikukulong sa bottomless pit. Everybody say bottomless pit. Alam niyo yung pit, yung balon, nahuhulog siya ng walang katapusan for 1,000 years. Yan ang kamanghamanghang dakilang gawa ng buhay na Diyos na may gawa ng langit at lupa. At pagkatapos ng 1,000 years ni Jesus, ang kanyang seat of power, ang pinakamalakanyang niya ay doon sa Jerusalem. At kaya yung Amerika ngayon, si President Trump na nang alam niyang history, nilipat ang embassy ng Amerika from Tel Aviv to Jerusalem. Kaya blessed ang mga bansa, ang mga tao, individually and corporately, na pinagpe-pray ang Israel. Sumusuporta sa Israel. Sapagkat sabi ng Diyos sa Genesis 12 verse 3, those who bless His people will be blessed. But those who curse His people will be cursed. Pagkatapos ng 1,000 years, anong susunod? White throne judgment. White throne judgment. Huling paghatol sa lahat ng iahagi sa apoy ng impyerno. Lake of fire. Pagkatapos nun, darating ang new heaven, new earth, new holy city of Jerusalem. Doon na ngayon yung tinatawag na endless eternity. Hindi nakalagay sa Bible kung ano pang gagawin natin sa eternity dahil hindi lang 1,000 taon yun, hindi lang 1 milyong taon, hindi lang 1 bilyong taon, hindi lang 1 trillion taon, throughout eternity.